Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Purihin muli ang Panginoon sa umagang ito at panibagong buhay, kalakasan ang ibinigay niya sa atin at napakainam na sa ating pagpapasimula ng buong araw ay nagsisimula tayo sa pagbubulay ng kanyang salita. Ang atin pong pagbubulayan ngayon ay sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Tingnan nga po natin doon sa Biblia, chapter 6, verse 12. Sabi po, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Patnubayan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita upang mainam namin itong makuha at maging gabay namin sa buong maghapon sa ikatatatag ng aming pananampalataya. Gabayan mo po ako bilang nagbabahagi ng mabuting balita. Ganon din ang mga nakikinig dito. Bigyan mo ng puso na bukas ang kanilang isipan at kanilang mga puso sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po ay Ipaglaban ang Pananampalataya. Muli, mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang isang mahalagang paalala mula sa Biblia tungkol sa pananampalataya. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, sa ating pong binasa na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ipaglaban mo ang puspusan ng pananampalataya. Ito ay isang hamon sa ating lahat na ipaglaban ang ating pananampalataya at panghawakan ang buhay na walang hanggan. Ating tunghayan ang mga puntos na ito upang mas maintindihan natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating buhay. Sabi po doon sa talata ay ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Kapatid, ang pananampalataya ay dapat nating ipagtanggol. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon o isang pag-iisip, kundi isang pagtitiwala at pagtalima sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang ipagtanggol ang ating pananampalataya laban sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matatag at hindi sumusuko sa gitna ng pagdududa at takot. Sabi nga ng 1 John chapter 2 verse 4, kung sinasabi ninyong kayo nasa Kanya, ngunit hindi naman kayo sumusunod sa Kanya, kayo'y mga sinungaling at ang katotohanan ay wala sa inyo. So kaya nga mga kapatid, patuloy tayong maging matatag at ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ikalawa ay yung sinasabing panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay
isang regalo mula sa Diyos na ating matatanggap kung tayo'y naniniwala at sumusunod kay Kristo. Ito ay isang buhay na puno ng pag-asa at kagalakan at hindi lamang isang buhay sa mundo, kundi isang buhay na walang hanggan sa langit. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang panghawakan ang buhay na ito at mamuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ano po? Tayo po ay makakaranas ng buhay na walang hanggan na sino mang sumampalataya sa Kanya. Ito ay libre. Kaloob ng Diyos, biyaya para sa atin. Lahat ng sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Isa pa po ay sinasabi, dahil diyan, tinawag ka ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang isang personal na pagtitiwala, kundi isang pagtitiwala na dapat ipahayag sa iba. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang ipahayag ang ating pananalig kay Kristo sa harap ng maraming saksi. Ito ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba at pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya sabi sa Gawa, chapter 1, verse 8, kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, ay kailangan nating ibahagi ang mabuting balita na sinasabi, umayo kayo, ibahagi ninyo ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Kapatid, nais ng Diyos na tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon na ibahagi ito sa mga tao na mga nangangailangan. Lahat po ng tayo nangangailangan. Kailangan nila ang Diyos, ang totoong Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Isang sundalo na nakatayo sa harap ng kanyang hukbo, handang ipagtanggol ang kanyang bayan at ang kanyang pananampalataya. Gaya ng sundalong ito, tayo rin ay tinawag upang ipaglaban ang ating pananampalataya at ihayag ang ating pananalig kay Kristo. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay tinawag upang ipaglaban ang ating pananampalataya at panghawakan ang buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaang ang ating pananampalataya ay manghina o matakot. Sa halip, tayo ay magpatuloy na ipaglaban ang ating pananampalataya at ipahayag ang ating pananalig kay Kristo. Kapatid, salamat sa Panginoon. Maging matatag tayo. Stand firm upang maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan, salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Tulungan mo kaming ipaglaban ang aming pananampalataya at panghawakan ang buhay na walang hanggan. Bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang aming pananalig kay Kristo sa harap ng maraming saksi. Angin din po namin ang bawat isa na nakikinig o nanonood sa morning devotion, pagpalain mo sila sa buong maghapon, sa anumang area ng kanilang buhay. Ganon din ang mga kasama mong kamanggagawa. Ingatan mo sila, ilayo sa anumang sakit karamdaman. At ang iyong protection ang maranasan ng bawat isa. Salamat po
sa iyo ang papuri at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.